Isang napakagandang tanghali sa inyo mga ka-hometown at nandito na naman nga tayo sa gitna ng kagubatan. At ang mission natin dito ay makapagtanim ng mga nyog. Yun nga lang mga ka-hometown, hindi ako nakapagdala ng pagkain. So wala akong dalang kanin ngayon. Kaya naka-survival mode tayo ngayon. Buti na lang may nakuha akong buko kung tawagin dito sa Bicol o kaya ay tagparak. So dahil survival mode tayo ngayon, yung buko ang kakainin ko. Ito siya mga ka-hometown. So buti may nadaanan ako doon sa gubat. So ito ang magiging pagkain natin ngayon para tayo ay makasurvive sa maghapon. Kasi tubig lang yung nadala ko. Pero nakapagdala ako ng apoy. Nagsiga ako kanina dito. May mga tuyong kahoy. Iihawin natin yung tagparak. Ayan na siya mga ka-hometown. Inaantay ko na lang na maluto. So nagbabarbecue na ako. Malapit na maluto yung barbecue na buko o tagparak. Kapag nagkulay brown na siya mga ka-hometown, yan ay luto na. So kakainin ko na siya pag brown na yung kulay. Kahit walang asin mga ka-hometown, nakakain to. Masarap yan. Pero yung mga hindi sanay mga ka-hometown, huwag kayong susubok kasi baka masira yung tiyan nyo. Pero kung malakas naman ang sikmura nyo, try nyo to. Kinakain talaga to sa Bicol pero may mga lugar na hindi to kinakain. Nakita ko nga doon sa vlog ni Pobreng Maestra na taga Sorsogon, kumakain din sila nito. Ayan, shout out nga po pala sa inyo ma'am, Pobreng Maestra dyan sa Sorsogon. Mabuhay po kayong lahat dyan na mga taga Sorsogon. Ayan, medyo brownish na yung kulay. Sa tingin ko malapit na to maluto. Ayan mga ka-hometown, luto na siya at kakainin na natin. Alam nyo mga ka-hometown, matagal din tayong nanirahan sa bundok kaya sanay tayo sa mga exotic food na yan. Inuna ko mga ka-hometown yung pinakamalinamnam na part. Yung kulay puti. Mamaya kapag may nakita pa ako doon sa taas, kukunin ko ulit at lulutuin ko ulit. Kapag tag-ulan marami nito. Kaso ngayon medyo tag-init na. Pumapayat sila. Kasi hindi sila masyado makakain kapag mga tuyo ang dahon. Pero kapag umuulan, madaling mabulok yung mga dahon. Kaya yun yung pagkain nila. Ayun mga ka-hometown, tapos na tayong kumain ng tagparak. Babalik na tayo sa trabaho. Marami pa kasi akong natitirang pantanim na nyog. Ayan yung dalawa. Eh, nandoon pa yung hindi ko pa nahakot. Nasa 50 pieces ata yun na nyog. So, aakyat tayo doon sa taas na yan. Tatanim ko sa ilalim. Hinahawanan ko lang yung malapit sa puno niya. Pero yung ibang mga kahoy, hindi na kasi tulong din yan sa kalikasan yung mga punong kahoy. Yung banda lang na tinataniman ko ng nyog ang nililinisan ko. Ngayon mga ka-hometown, tapos na ba ako magtanim ng nyog at nakabalik na ako dito sa barangay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at mabuhay po kayong lahat.